Story time muna tayo mga kapitbahay. So before, I think it was the year 2021. Dumating kami noon sa Cebu. And that is for my work. And first time ko noon na doon mapunta doon sa place na yon in Cebu City. And wala pa akong ilang days doon ko na-experience yung na-experience ng mga kababayan natin, lalo kapag may bagyo. Kasi before, growing up, pag may mga bagyo, like yung mga Yolanda, basta yung mga grabe noon na bagyo, talagang, alam mo yun, yung nababaha, yung mga areas, maybe like, may bagyo ba? Kasi bata ka pa eh. Hindi ka pa masyadong aware sa mga ganyan. And hindi mo siya nafe-feel during that time. Because yung area nga sa amin is medyo mataas siya. Pero dun sa labas namin, syempre hindi ka naman lalabas bagyo, di ba? Pero dun sa may medyo labasan daw namin is may mga may mga knee-high na taas ng water. So, nito, fast forward, 2021, 20-something years old na ako. Medyo medyo matanda na tayo. But not too old. Dun ko na-experience na akala ko, that's the end na for me. Yun yung parang pinakagrabe na sa lahat-lahat na na-experience ko. Akala ko, yun na. Alam mo yun, yung naghabilin ka na and all, sinabi mo na yung mga, kung saan nakalagay yung mga ganito, insurance, passwords, like, nagbo-voice call na ako nun because I thought, yun na eh, kasi sobrang grabe na nun. Like, ang lakas na ng ulan, nagbabasagan na lahat, ang lakas ng hangin, tinatangay na ako ng hangin actually. Kinuha lang ako ng kasama ko, pero talagang nilipad na ako, literally. Kasi meron akong bit-bit doon na bag. So, nandun yung mga important files ko and mga gadget. Sinabi naman na sa akin iwan ko yun. Pero kasi, yun eh, I mean, what if maging okay? So, doon ako kukuha ng mga panggastos namin, ganyan. Because I do manage yung funds before. So, ayun, na-push ako ng hangin, sobrang lakas. Kasi, tatawid ako noon from one place to another. Tapos talagang ako ng hangin. And then, ayun, kinuha lang ako ng kasama ko. Kasi medyo mas malakas siya. And then, ayun, pumunta kami sa isang building. Tapos yun na nga, medyo baha na rin doon. And nakakatakot kasi, yung mga poste ng kuryente is nagbagsakan na. So, I suggested na punta kami sa higher ground because, yun nga, baka ma-electrocute kami. Tapos ayun, after a few hours naman nagsubside na, but then there was no signal. So ayun, nahirapan akong i-delete actually yung mga na-send out ko na voicemail. Pero I think hindi naman yun na-seen nung pinagbigyan ko. Kasi nga, tingin ko na-delete naman kasi medyo late na siya ng gabi talaga. Mga almost 11, midnight, or to midnight na siya. So, yun, sobra nakakatakot. And then, yung aftermath niya, grabe, as in banggaan lahat. Basag, yung SM, yung SM na malaki sa Cebu. Grabe, sobrang basag lahat. And walang kuryente, ang hirap ng water, yung water station lang na nakakapagbigay ng water is yung merong generator. Isipin mo ng hirap ng food supply and water supply too. And also, pati yung regular na water, yung panligo, ganyan. Kuryente, wala. Yung water, sobrang gold na yung isang bote ng tubig. So, ayun, after that pangyayari is I become more thankful, grateful para sa buhay na nandito pa rin ako. And I know
it's not the same for everyone na nakikita natin ngayon sa news. Basta yun, alam mo yun, parang thankful lang ako kay Lord. But, syempre, pagpipray din natin yung mga people ngayon na nakaka-experience na tong trahedya na to. So, ayun. Yun lang naman, naalala ko lang. Kaya ayun, let's not take life for granted. Pangalagaan natin yung sarili natin. Pangalagaan natin yung loved ones natin. Kasi, you'll never know. Yun lang.